Magandang araw po sa iyo, Boss Carl. Pati na rin sa lahat ng mga listeners ng iyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arnold. 45 anyos. Ang hanap buhay ko po ay ang mag-deliver ng mga daing at tuyo sa iba't ibang lugar, pati na sa Kamaynilaan. Ako po ay taga Rojas, sa probinsya ng Capiz. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang mga kwentong aswang at kababalaghan na kumakalat tungkol sa lugar. Para sa akin, isang magandang probinsya ang lugar namin. Gaya ng karamihang probinsya, merong mabuti at meron ding masamang reputasyon. Ang kailangan lang siguro ay ang maging vigilant tayo para sa ating kaligtasan at sana iwasan din po ang maging generalize sa panghuhusga. Maling-mali po na sabihin na kapag taga-Capiz ay aswang na agad o di kaya mga maglalason. Kahit taga roon kami ay marami pa rin naman sa amin ang hindi pa nakakaranas ng aktwal na pag-atake ng aswang o maging ng manlalason. Kaya ang ibig sabihin noon ay hindi po lahat. Para nga sa aking opinyon, lahat ng lugar sa Pilipinas ay may aswang, pero mas sumikat lang talaga ang lugar namin. Sumulat po ako para ibahagi ang aking naging karanasan tungkol sa pamilyang aswang na aking nakahalubilo at nakaengkwentro. Sa panahon pa lang po ng mga magulang ko ay hanap buhay na ng angkan namin ang pagdadaing. Malapit kasi kami sa tabing dagat. Marami din sa mga taga sa amin ay mangingisda. Kaya naisipan ng angkan namin na pasukin ang ganitong hanap buhay. Ayon pa sa kwento ng papa ko, dati raw ay naglalako sila ng banig, walis at basket na gawa sa buli at nito. Bali sila lola at ang mga tiyahin ko ang gumagawa noon. Sila papa naman at ang mga tiyuhin ko ay palaging nasa dagat para mangisda kapag walang mga ilalako. Dahil sa halos lahat ng mga tao ay mangingisda doon, kaya sobrang mura ng isda sa lugar nila. Isang araw, nangisda sila lolo, papa at 4 kong mga tiyuhin. Pangisdaan po na tinatawag na panuray o panamban ang kanilang ginawa. Bali tamban po ang nahuhuli noon. Natapat na panahong marami ang tamban, kaya ang dami raw nilang huli. Maging ang mga kapitbahay nila ay nakahuli din ng marami. Dahil sa sobrang dami ng isda, ay halos hingiin na lang ng alpor ang pagpipresyo. Sabi raw ni Lola na wag nang ibenta ang mga nahuling isda, gawin na lang daing at ilako sa ibang bayan kung saan palay naman ang ikinabubuhay ng mga tao. Sinang-ayunan daw ni Lolo ang ideyang iyon, kaya maghapong nagtulong ang buong pamilya sa pagdadaing ng nahuling isda, tapos binabad sa tubig dagat na nilagyan ng asin at dinikdik na maraming bawang. Naka-4 na banyera daw sila ng binabad na daing na tamban at tinakpan lang iyon sa labas ng bahay. Sigurado naman daw na walang magnanakaw doon dahil lahat ng mga tao ay sobra-sobra ang isda sa pamamahay. Maging ang mga pusa o aso ay hindi na rin nagkaka-interes pa. Dahil kahit nga sa dalampasigan ay may mga makikitang nabubulok na lang na isda. Kasi kapag nadurog na ang ulo o ang tiyan, ay hindi na iyon kinukuha.
Dahil sa pagod sa maghapong pagdadaing, kaya talagang lupaypay ang lahat. Pagkatapos nga lang maghapunan, ay nahiga na daw agad sila Papa sa kanilang silid. Hating gabi raw noon nang makaramdam si Papa ng pagkulo ng sikmura, kaya lumabas siya ng bahay. Pagkalabas ay pinag-isipan niya pa kung saan siya magbabawas. Meron naman silang kubeta na nakahiwalay sa kanilang bahay. Pero mas gusto nila ang magbawas sa tabing dagat para presko. Sobrang maginhawa raw kasi ang pakiramdam. Iyon bang magbabawas ka sa tabing dagat habang hinahangin-hangin ang iyong puwet at nagyoyosi? Dahil sa mukhang kaya pa naman daw tiisin, kaya nagdesisyon na nga siyang sa tabing dagat na lang gawin ang karumal-dumal na krimen. Pumasok muna siya sa bahay para kunin ang sigarilyo, posporo at bunot sa kusina. Alam na dis, kaway-kaway po sa mga gumagamit ng bunot. Pagkalabas niya ng bahay, ay parang kakaibang lamig ang sumalubong sa kanya. Tapos nanindig bigla ang kanyang balahibo. Inisip niya na lang daw na dahil lang iyon sa pag-aalburuto ng kanyang sikmura. Naglakad na raw siya nang medyo malayo pa patungo sa unahan kung saan may mga batuhan at wala ng kabahayan. Habang naglalakad ay may naramdaman daw siyang gumagalaw sa itaas ng puno ng talisay na kanyang nadaanan. Dahil sa nasa kritikal na kondisyon na ang kanyang sikmura, kaya hindi niya na lang iyon pinansin at nagmadali na sa paglalakad. Kahit kasi malamig ang hangin sa tabing dagat, ay buo-buo na rin daw ang kanyang pawis. Pagkarating sa may batuhan, ay agad niya nang sinimulan ang pagpapakawala ng krimen. Dahil sa hindi pa naman lumalabas ang iba, kaya nagsindi na muna siya ng yosi habang nagle-labor. Napansin niya raw na meron din palang tao na nakaupo sa unahan niya. Naisip niyang mukhang nagpapakawala rin iyon ng krimen. Medyo nakaramdam pa nga daw siya ng hiya dahil baka makilala siya. Pero inisip niya na lang, ano naman, pareho lang din naman sila ng ginagawa. Nagtuloy lang daw siya sa paglilabor habang ini-enjoy ang pagyoyosi. Hanggang sa napansin niyang parang papalapit na sa kanya ang taong naroon sa unahan pero hindi iyon tumatayo. Parang gumagapang lang. Iyong pag-aakala niyang isa iyong tao ay napalitan ng takot dahil mukhang hindi na iyon pangkaraniwan. Agad na raw siyang nagpunas gamit ang bunot at tumayo na. Muli niyang nilingon ang taong iyon. Laking gulat niya noong makitang malapit na iyon sa kanya at gumagapang talaga na parang bayawak ang forma. Pero sigurado siyang nasa taong kaanyuan iyon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo ng mabilis. Tuwing lumilingon naman siya ay nakikita niyang hindi siya gaanong nakakalayo doon dahil mabilis rin iyon gumapang. Kaya napilitan na siyang magsisisigaw at humihingi ng tulong. Pagkarating niya raw sa bakuran nila, ay naabutan niyang naroon na si Lolo at ang mga kuya niya na may dalang itak. Tinatanong daw siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya naman na may humahabol sa kanya, kaya nagtakbuhan ang mga iyon sa direksyong papunta sa tabing dagat para salubungin iyong sinabi ni Lolo na humahabol. Pero ang tangi lang nilang naabutan ay iyong parang itim na payong na umikot pa itaas at nawala na rin sa dilim.
Doon na raw sila nagsimulang mag-alala. Dahil bago sa gabing iyon ay wala naman silang naririnig na balitang may aswang sa mismong lugar nila na umaatake. Mga naririnig na huni ng tiktik at wakwak ay meron, pero wala namang aktwal na sinalakay. Kinabukasan noon ay maagang nagsigising ang lahat. Ang mga kalalakihan ay nagtayo ng pagbibilaran ng daing, iyon bang net na itinatali sa kawayan. Tapos ang mga babae naman daw ang nagbilad o nagsalansan noong mga daing. Noong mapatuyo na ng ilang araw, ang kanilang daing ay kanya-kanya na silang grupo sa pagbibenta sa ibang baryo. Pagka-uwi ay merong may dalang bigas, malagkit, mani at mais. Iyong iba raw kasi ay barter ang gusto. Iyon bang papalitan ng produkto nila ang daing? Okay naman daw iyon sa kanila kasi kikita pa rin. Dahil pagkarating sa lugar nila ay ibinibenta nila iyong mga mais, mani at malagkit. Pero ang palay ay hindi dahil pangkonsumo na nila iyon. Medyo marami rin daw kasi sila sa bahay dahil kasama nila sa bahay ang dalawa niyang ate na meron ng asawa at anak. Hanggang sa makapag-asawa na raw si Papa, doon na rin siya tumira sa lugar ng kanyang asawa o ng aking ina. Ipinagpatuloy niya pa rin ang pagtitinda ng daing. Dahil sa marami ng naging suki at binabagsak ang tindahan si Papa at meron pang umuorder na individual, kaya hindi na kinaya ni Papa na sila lang ang gumagawa ng sariling daing. Nangungontrata na rin sila ng mga mangingisda na magdadaing ng kanilang huli at ibibenta kay Papa na tuyo na. Ready for pick up na iyon ni Papa. Talo na po tayo noong panahong nakagraduate na ako ng high school. Kasama na ako noon sa negosyo ni Papa. Kasama na rin ako sa mga naghahanap ng mangingisda sa iba't ibang bayan na malapit sa dagat na magiging supplier namin ng daing. Isang araw, habang nasa inuman ako, ay nabanggit ng tropa ko na iyong isa niyang bisita ay taga-isla. Kaya kinumpirma ko naman iyon at sinabi nga na oo daw at mangingisda silang lahat doon, pero nahihirapan silang kumita ng malaki kasi nag-iisa lang daw ang alpor sa kanila. At kung magkano ang ipresyo ng alpor sa isda nila ay iyon lang, kaya nanghihinayang sila. Sabi ko naman na pwede nila iyong gawing daing at maging isa sa mga supplier namin. Sabi naman noong binatang nagpakilalang si Larry na sige raw, pero kailangan kausapin ko ng personal ang kanyang ama, pati na rin ang kanyang mga tiyuhin, kasi sila talaga ang nagmamay-ari ng malalaking pangisdaan doon sa isla. Sinabi ko kay Larry na sige, pupunta ako sa isla nila. Tinanong ko rin kung papaano makapunta doon, kasi sa pagkakaalam ko ay wala namang regular na biyahe ng namamasahero galing sa isla nila papuntang mainland. Sabi niya naman sa akin na sa makalawa raw ay pupunta ng mainland ang kanyang ama. Meron daw kasi silang sariling bangka, kaya minsan namamasahero sila papuntang mainland kapag may nagpapa-schedule na pasahero. Isinulat ko sa isang papel ang pangalan at apelyido ni Larry, pati na ng kanyang ama, para iyon ang hahanapin kong pangalan. Sabi niya, magtungo lang daw ako bago mag-alas 5 sa Pantalan at makikita ko doon
ang matanda na parang dispatcher ng mga bangka galing sa mga isla. Madali ko raw iyong makikilala kasi makikitang nakakwintas ang radyo sa leeg o iyong walkie-talkie. Habang nagpapatuloy ang inuman, ay sinabi ng tropa kong si George na may padisko raw sa isang baryo na karatig lang din namin. Masaya raw iyon kasi maraming magagandang babae roon at marami ring babae mula sa iba't ibang baryo ang imbitado. Bali 4 akos kasi ang pasayaw na iyon. Igagawa ng proyekto ang kikitain ng padisko. Ako naman ay malakas ang loob pumunta sa mga ganoon. Kasi kahit bata pa ako ay malakas na akong kumita dahil meron na rin akong sariling mga bagsakan ng daing. Baliwala nga sa akin ang gumastos sa inuman. Kinabukasan raw ng gabi ang padiskong iyon at kung sasama raw ba ako. Sabi ko naman na oo sige, kaya ibinilin sa akin na bago mag 3:00 ng hapon ay pumunta na ako sa bahay nila. Kasi doon bali ang meeting place ng mga pupunta. May makakasabay rin daw kaming mga dalagang imbitado. Dahil sa sinabi ng kaibigan kong si George, kaya natuwa naman ako at na-excite. Kinabukasan nga, 2:30 pa lang, ay nagtungo na ako sa bahay nila. Naabutan kong naroon na ang mga kadalagahan na makakasabay namin sa pagpunta. Sabi sa akin ni George na bakit wala raw akong dalang ekstrang damit. Baka kailanganin ko raw kapag pinagpawisan. Sabi ko naman na hindi naman ako pawisin at sanay akong maglakad. Si George kasi ay may dalang backpack. Sinimulan na nga namin ang paglalakad. Bali 3 kaming lalaki at 5 babae. Ang lupit pa ng porma ko noon kasi syempre may pera ako at nakakapunta na rin ako ng syudad. Kaya masasabing may dating talaga ang pormahan ko o pangmalakasan. Nagsimula na nga kaming maglakad. Binaybay muna namin ang maraming palayan, tubuhan, tapos kakahuyan na. Habang tumatagal ay unti-unti akong nagtataka kasi lampas 2 oras na kaming naglalakad pero wala pa rin akong nakikitang pamayanan. Ayoko rin nga sanang magtanong kay George kung gaano pa kalayo dahil baka kantsawan ako na weak sa lakaran kasi nagtatanong. Pero ang totoo, napapagod na ako at nararamdaman ko na rin ang pamamaltos ng aking mga paa. Pero kung titignan ang mga dalagang kasabay namin, ay walang pag-aalala sa kanilang mukha. Iyon bang mukhang alam nila ang pupuntahan? Nagkikwentuhan pa nga at nagtatawanan. George, malayo pa ba? Tanong ko pa sa kaibigan ko. Hindi na pare, malapit na lang. Bakit? Pagod ka na ba? Ay, hindi naman. Nag-aalala lang kasi ako. Baka naliligaw na tayo. Huwag kang mag-alala pare. 3 beses na akong nakapunta doon. Tapos itong sila Inday ay maraming beses na rin nagpunta doon. Tuwing iniimbitahan sila sa mga padisko project ng sityong iyon. Ah, ganun ba? Oo, kaunting lakad na lang. Hindi na nga ako nagtanong pang muli at hinintay na lang na makarating sa lugar. Dumating kami sa lugar nang bago mag 7:00 ng gabi. Naglabas na nga ng boteng sulu ang mga kasama naming babae bago pa namin marating ang lugar.
dahil madilim na sa aming dinadaanan. Sa madaling sabi ay mahigit 4 na oras na lakad mula sa bahay nila George papunta sa sityong may padisko. Pagkarating doon ay inasahan kong meron na ako agad maririnig na tugtugan kahit malayo pa lang. Pero wala, tahimik ang lugar. Dumiretso kami sa isang katamtamang laki ng bahay, nagawa lang sa kawayan at pawid naman ang bubungan. Sabi ni George sa akin, iyon daw ang bahay ng purok leader na nagsasagawa ng padisko. Pinakain muna kami tapos saka pinagbihis. Ako naman ay lupaypay sa gilid dahil sa sobrang pagod. Basang-basa na rin ang damit ko sa pawis. Langya ka pa rin, George. Bakit hindi mo sinabi? Ganito pala kalayo. Basang-basa tuloy ako sa pawis, oh. Papaano pa ako mag-i-enjoy sa disco nito? Sobrang nanlalagkit na ako. Tumawa namang sumagot si George. May panyo ka naman dyan, di ba? Di basahin mo na lang sa kusina. Tapos magpunas ka ng katawan. Papahiramin na lang kita ng t-shirt. 3 naman ang dala ko. Dahil inaasahan ko na mangyayari yan sa'yo. Kakamot-kamot na nga lang ako ng aking ulo at nagpunas ng basang panyo sa kusina. Noong makapagbihis na ang lahat, ay sinabi noong purok leader na punta na raw kami sa lokasyon ng padisko. Kaya sabay-sabay na kaming naglakad. Pagkarating doon ay nakita kong isang bakanting lote lang iyon malapit sa kasagingan na binakuran ng kawayan. Tapos merong 6 na malalaking sulo sa paligid. May mga nakapila na rin doong mga lalaki na bibili ng tiket, kaya pumila na rin kami. Ang mga babae naman ay diretso na pasok sa loob noong pabilog na bakuran. Panay ako sa paglingalinga sa paghahanap kung nasaan ang sound system, kasi wala naman akong nakikitang malalaking speaker o buka. Noong mapagbentahan na ang lahat ng tiket, ay inalis na nila ang telang nakatakip sa isang bagay na nakapatong sa lamesa. Nagulat ako noong makita kung ano iyon. Iyon ay isang kaset. Literal na kaset. Hindi man lang talaga karaoke. Kaset lang talaga. Tapos nilagyan na iyon ng tape at sinimulan na ang pagpapatugtog. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sarili ko o maiinis. Dahil sa 4 na oras na nilakad ko, ay isang kaset lang pala ang tutugtog na aking sasayawan. Nagsipasok na ang mga kalalakihan sa loob upang pumili ng mga babaeng makakapareha. Nakatayo lang ako at nakamasid sa lahat. Tol, tara na! Wika pa sa akin ni George. Ang pinsan niya kasing si Ludi ay naroon na. Hataw na sa pag-indak sa saliw ng isang kaset. Hehehe. Pasensya na Sir Carl ha. Medyo bitter talaga ako noon. Dahil para sa akin ay hindi worth it ang nilakad kong 4 na oras. Sige tol, mamaya na ako sasayaw. Parang gusto ko munang mag-shot eh. Hindi samahan na kita. Sagot pa nito sa akin. Nakita naman namin sa may tabi na merong lamesang may tindang mga alak. Tapos nagpahiram iyon ng baso, kaya iyon na lang ang binili namin. Tubig lang din ang chaser. Wala ring malamig. Sabi ko na lang sa isip ko, bahala na. Pagtsatsagaan ko na lang ang tanduay para lang mailunod ang bitterness ko at magawa kong sumayaw. To make the story short, Sir Carl, ay nalasing talaga ako at sumayaw na rin naman sa kalaunan.
Kaso, noong merong mga kalalakihan ang dumating na mga hindi nakatsinelas at maangas ang asta, ay hinila na ako ni George at sinabing huwag na raw akong sumayaw dahil baka masagi ko pa ang mga iyon. Sabi ko naman na sino ba ang mga lalaking iyon? Sinagot niya naman ako na sa pag-uwi na lang daw namin sasabihin dahil kakaiba rin daw ang talas ng pandinig ng mga iyon. Mahirap na, baka hindi raw kami makauwi. Kaya umupo na lang kami sa may gilid at ipinagpatuloy ang inuman. Nalasing talaga ako noon ng todo dahil nag-blackout na ako. Nagising na lang ako, umaga na, at naroon na kami sa kubo noong purok leader. Magkakatabi kaming nakahiga. Sa may dulo naman ay naroon lang din ang 5 mga babaeng kasabay namin. Pinag-almusal naman kami ng kape at nilagang kamuting kahoy na ipinares sa budo. Hindi ko po alam ang ibang tawag noon. Basta isda iyon na binabad at ibinaon sa maraming asin bago ipinatuyo sa araw. Kaya matigas iyon at sobra ring alat. Iyon daw kasi ang ginagawa nila sa isda para matagal masira. Kahit 6 na buwan yata o mahigit pa ay hindi masisira o mabubulok ang isda. Matapos mag-almusal ay tumulak na kami pabalik sa bayan. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik doon. At next time, aalamin ko muna kung gaano kalayo ang pupuntahan bago sumama. Lumipas ang 1 linggo. Balik sa dati ang takbo ng buhay. Nakalimutan ko rin ang araw na sinabi ko kay Larry na pupunta ako sa kanila at iyong schedule na maaaring bumiyahe ang bangka galing sa kanilang isla. Isang araw, kumakain kami noon ng tanghalian. May nagtatao po sa bahay. Pagkasilip ko, ay nakita ko ang pamangkin ni George. "Oh, Joshua, bakit?" Tanong ko pa sa bata. "Pinapapunta ka ni Tio George sa bahay. Naroon kasi yung kaibigan yung si Larry." "Hala, oo nga pala." Sambit ko pa sa sarili ko noon nang maalala ang usapan namin ni Larry. "Sige Joshua, mauna ka na. Sabihin mo pasunod na ako." Dali-dali ko nang tinapos ang pagkain ko tapos nagtungo na sa bahay nila George. Naabutan kong naroon nga si Larry. "Oh, pare, akala ko pupunta ka sa amin. Ano, hindi ka na ba tutuloy? Nasabihan ko na sila papa. Hinihintay nga nila ang pagdating mo eh." "Pasensya ka na pare, nawala sa isip ko eh. May ipinaasikaso kasi sa akin si papa nitong nakaraang linggo." "Ano, gusto mong sumabay ngayon? Kasama ko ngayon si papa. Dala rin namin ang bangka." "Ah, ganun ba? Sige, magbibihis lang ako at magpapaalam na rin." Sagot ko pa sa kanya at umuwi na rin agad. Sumama na nga ako kay Larry. Pagkarating namin sa pantalan ay wala pa ang kanyang ama. May pinamili pa raw. Siya naman ay nagpaalam na meron din daw bibilhin. Pinakita niya pa nga sa akin ang paktura o iyong listahan ng mga bibilhin. Karamihan noon ay paninda raw sa kanilang maliit na tindahan. Habang mag-isa akong naghihintay doon, ay nakita ko iyong lalaking sinasabi nila na parang dispatcher na may dalang walkie-talkie na nakasabit sa leeg. "To, saan biyahe mo?" Tanong pa nito sa akin. "Ah, sa isla po na iyon.
kila Mang Lucas. Sagot ko pa sa kanya. Pero hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng islang iyon ha. Kasi hanggang ngayon ay supplier ko pa rin sila ng daing. Ha? Kaano-ano ka ba nila? Hindi ko po sila kamag-anak. Bali, mamimili ako ng daing sa kanila. Itong sa akin ha, ay babala lang. Bali-balita dito na ang pamilyang yan ay mga aswang. Kaya kung makikipagtransaksyon ka sa kanila, ay dito na lang sa pantalan. Hindi mo na kailangan magtungo doon. Sabi ko naman, salamat po ha. Pero nangako ako na sasama ako sa kanila eh. Tsaka, hindi naman siguro nila ako gagalawin. Ihanap buhay nila ang sadya ko. Ikaw rin. Basta binalaan na kita ha. Tapos lumayo na sa akin ang matanda. Ilang saglit lang ay may dumating na matanda at sumakay sa bangkang itinuro ni Larry na sa kanila. Magandang tanghali po. Kayo po si Mang Lucas? Oo, iho. Ikaw si Arnulfo. Oo. Halika. Sumakay ka na rito. Dahil pagbalik ni Larry, aalis na rin tayo agad. Kaya sumakay na rin nga ako at nagkwentuhan kami ni Mang Lucas habang hinihintay si Larry. Pagkarating sa bahay nila ay hindi muna ako pinapasok. Naunang pumasok si Mang Lucas tapos parang pinagsisermonan ang nasa loob. Nakita kong bumukas ng bahagya ang bintana tapos may sumilip sa akin. Hindi ko naman makita kasi madilim sa loob nila. Pagkalabas ni Mang Lucas ay sinabing saglit lang daw dahil susunduin niya ang kanyang mga kapatid para makausap ko na rin. Maya-maya ay may dalagang lumapit sa akin mula sa loob at inabutan ako ng tubig. Nagpasalamat naman ako agad dahil uhaw na talaga ako. Pero pagkakahawak ko pa lang noong baso ay muntik ko iyon mabitawan kasi sobrang dulas. Parang isinawsaw iyon sa mantika. Kaya sinapu ko agad ng kaliwang kamay. Nakakahiya kasi kung makakabasag ako agad ng baso, kararating ko lang. Noong ngumiti ang dalagang iyon ay nagulat ako. Parang since birth yata na hindi iyon nagsipilyo. Maitim-itim ang ngipin at parang mga nabubulok. Noong iinumin ko na ang tubig ay nagdadalawang isip pa ako kasi nga madulas ang baso. Nahihiya naman ako kung hindi ko iyon iinumin. Nang biglang may nagsalita sa likod. Paring Arnold, huwag mo inumin yan. Ano ka ba, Linda? Ba't mo siya binigyan ng tubig? Hindi pa nahuhugasan ang baso doon. Kaya agad ko iyong inilapag. Tapos nagdatingan na silang Mang Lucas at ibang mga kapatid nito. Agad naming pinag-usapan ang kasunduan sa negosyo. Sinabi kong kada linggo ang pick-up ko ng daing nila doon sa pantalan. Sa susunod na pick-up naman ang bayad. Bali pagka-pick up ko uli ng bagong deliver. Matapos ng aming pag-uusap ay inaya ako ng mga tsuhi ni Larry na sa kanila na raw maghapunan. Sabi naman ni Larry na sige raw, sumama raw muna ako sa mga tsuhi niya at susunod na lang siya doon. Magdidiskarga lang muna siya ng mga sakada. Ang medyo ipinagtaka ko lang doon dahil bakit doon ako pinakain sa bahay ng isang tsuhin ni Larry. Doon na rin ako pinatulog. Kinabukasan, pasado 7:00
ay nagtungo doon si Larry. Naabutan niyang kumakain ako ng almusal, tapos sumabay na rin siyang kumain. Inihatid na rin niya ako pagkatapos, pabalik sa pantalan ng mainland. Tila nakahinga ako ng maluwag noong naroon na ako sa pantalan at nawala na ang aking pangamba. Pero naiwan pa rin noon sa isipan ko ang mga tanong na hindi agad nasagot. Kalaunan ay itinanong ko na rin iyon kay Larry noong panahong close na rin kami. At ang sabi niya, dumating raw sa isla nila ang lola niya sa side ng kanyang ina. Napansin niya raw na may kakaiba rito. Pero hindi niya agad matukoy kung ano. Hanggang sa nagkasakit ang kanyang ina at isa pang kapatid na babae. Nalaman niyang aswang pala ang kanyang lola at hinawaan noon ang kanyang ina at nakakatandang kapatid na babae. Galit na galit daw ang kanilang ama, pero wala na silang magawa dahil wala naman silang kakilalang manggagamot na marunong gumamot ng pagkaaswang. Marami na rin ang nakakita sa nanay niya at sa kanyang ate na nasa anyong aswang, pero wala naman daw binibiktima, kaya hindi na rin ang mga iyon nagrereklamo. Tapos kapag may nakikita silang dayo na mukhang pwedeng biktimahin, ay iyon daw ang punteriya ng kanyang lola, ina at kapatid. Kaya sila ng kanyang ama at mga tito naman ang humaharang, dahil siguradong kung may madidisgrasya at mapatunayang naging biktima ng kanyang lola, ina at kapatid, ay siguradong damay silang buong pamilya na tutugisin ng mga tao. Doon ko nalaman na kahit ang mismong mga kaanak ng mga aswang ay tumutulong din na protektahan ang mga tao. Kung pwede nga lang daw ay sila na mismo ang pumatay. Kaso lang, hindi rin daw nila magawa. Sa katunayan nga, ay meron pa pala siyang mga nakababatang kapatid. Doon na iyon pinatira sa dalawa niya pang tito. Dahil maaaring mabiktima o di kaya mahawaan ng pagkaaswang sa loob ng kanilang bahay. Hanggang dito na lang, Boss Carl, ang kwento kong ito ha. Humihingi po ako ng pag-intindi kung bakit halos wala akong nabanggit na pangalan ng lugar. Kasi magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang lahat ng binanggit ko sa kwento. At katransaksyon ko pa rin sila sa aking negosyong daing. More power po sa channel mo, boss. Nag-i-enjoy kaming buong pamilya palagi sa pakikinig. Maraming salamat in advance kung babasahin mo ito sa iyong channel. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl, pati na rin sa mga nakikinig ng inyong programa. Hangad ko lagi na palagi kayong nasa maayos na kalusugan at patnubayan ng may kapal. Ako nga po pala si Belinda, 55 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa bansang Taiwan. Dito na po kasi ako nakapangasawa at nagkaroon ng anak. Ang kwento ko po sa inyo ay tungkol sa aking karanasan sa mga aswang. Nagsimula ang lahat noong lumuwas ako papuntang Maynila upang makipagsapalaran. Gusto ko kasing maiahon sa kahirapan ang aking pamilya na naging inspirasyon ko para lumaban sa hamon ng buhay. Sa awa naman ng Panginoong Diyos ay nakapag-apply ako papuntang Taiwan noong October 16, 1996. Dahil first time kong sumakay ng eroplano at mag-abroad, kaya naman hindi po mawala ang kaba sa dibdib ko.
Hindi ko po kasi alam kung ano ang kahihinatnan ko pagdating doon. Marami kasing balibalita na marami daw ang mga OFW na pinapatay sa mga banyagang lugar. Kaya naman sa aking pag-alis ay hindi ko kinakalimutang dalhin ang aking rosaryuhan at Biblia. Naniniwala kasi ako na ang mga ito ang pinakamabisang proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Kaya naman, lagi ko po itong daladala saan man ako magpunta. Paglapag ng sinasakyan naming eroplano sa Taiwan, sa Taoyuan Airport, ay mayroong sumalubong sa amin at saka isa-isang tinignan ang aming mga passport. 3 na lang po kaming natirang OFW bago kami nakita ng mga dapat ay magsusundo sa amin. Pagkatapos ay dinala muna kami sa bahay ng broker namin bago inihatid sa magiging employer ko. Habang pansamantala akong nananatili sa poder ng broker, ay pinagsisilbihan ko muna ang mga ito. Dahil wala naman akong pagpipilian, kaya sinusunod ko na lang din ang mga utos nila. Isa pa ay hindi ko rin naman maintindihan ang kanilang lingwahe, kaya tango lang ako ng tango. Pero noong natutulog na po ako, Sir Carl, ay meron akong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko po maintindihan at kinakabahan talaga ako. Kaya't lagi akong nagdarasal at nagbabasa ng Biblia. Nasa kasarapan po ako ng pagtulog nang biglang may kumalabog sa bintana. Labis po ang kabog ng aking dibdib kahit marami naman sanang kapitbahay ang bahay na iyon doon sa Taiwan. Dikit-dikit po kasi ang mga bahay dito. Pero iniisip ko po na paano kung wala namang makarinig kapag humingi ako ng tulong. At iyon na, Sir Carl, hindi na po ako noon nakatulog. Nang mga oras na iyon ay naupo na lang ako sa higaan. Maya-maya pa ay may narinig akong kaluskos. Naglakas loob po ako na nagtanong kung sino yan at kung may tao ba dyan. Wala pong sumagot hanggang sa inabot na nga ako ng umaga. Dumating na po ang araw na sinundo na ako ng employer ko. Bali 3 araw akong nag-stay sa bahay ng broker ko bago ako nasundo ng aking magiging amo. Sa tingin ko naman, Sir Carl, ay mabait ito. Pagkakuha po sa akin ng amo ko, ay agad ako nitong dinala sa kanyang bahay. Ipinakilala rin ako nito sa 3 niyang mga anak. Doon na po ako natakot dahil dinala ako ng mga ito sa basement. Doon daw po ang kwarto ko dahil wala ng space sa itaas. Kinakabahan talaga ako, Sir Carl, pero hindi lang ako nagpapahalata sa kanila. Pinalakas ko na lang ang loob ko at nagdarasal palagi at ipinapasa Diyos ko na lang po ang lahat dahil para naman sa pamilya ang ginagawa ko. Sobrang advance ko nga lang po mag-isip. Kung may gagawin po kasi sila sa akin ay naisip ko na wala talaga akong madadaanan. Walang bintana doon at bukod tanging ang pinto lang ang pwede kong labasan kung sakasakali. May mga kama rin ang bawat sulok ng basement. Sa sobrang takot ko ay binubuksan ko palagi ang lahat ng ilaw. Hanggang sa umabot ako ng 3 buwan sa amo kong iyon, Sir Carl. Hindi nila ako pinagluluto. Ang amo ko lang na babae ang nagluluto ng pagkain nila. Ang lagi din nilang pinapakain sa akin ay lugaw lang. Hindi rin nila ako pinapalabas. Paglilinis, paglalaba, at pamamalansya ang trabaho ko doon. Isang araw, gutom na gutom ako. Kaya bumili ako ng tinapay sa bakery. Sa unahan kasi ng bahay ay may nakita akong malapit na panaderya.
Tinanong pa nga ako ng may-ari kung saan daw ako nakatira, kaya itinuro ko naman ang bahay ng amo ko. Parang may sinasabi ang may-ari noong bakery, pero hindi ko naman maintindihan. Sa tingin ko naman ay mabait iyon. Isang araw, may napansin ako sa amo kong lalaki. Nang gabing iyon ay para siyang may kinakain na para bang isang masarap na putahe. Kaya dala ng kuryosidad ko ay sinilip ko iyon. Pagkatapos ay doon ko napagtantong atay at bituka ang kinakain niya. Napatakbo ako, Sir Carl, dahil nakaramdam ako ng pandidiri. Pakiramdam ko ay babaliktad ang aking sikmura. Kinakabahan ako. Talagang nagdududa ako na hindi po sila normal na mga tao. Mula noon ay nag-iingat na ako sa kanila. Hindi na ako natutulog sa basement, kundi sa ilalim na lang ng sofa kung saan hindi nila ako nakikita. Dahil pagkatapos nilang kumain ay aakyat na sila sa kani-kanilang mga kwarto. Hindi nila alam na hindi na ako doon sa basement natutulog. Inihanda ko na ang sarili ko, pati ang Biblia ay hindi ko rin inaalis sa tabi ko. Noong gabing iyon, madilim ang hagdanan. Hinay-hinay akong pumanhi. Narinig kong nasa kwarto nila ang mga amo ko, pati na ang kanilang mga anak. Sinadya ko pong makinig sa pag-uusap nila. Dinig na dinig ko ang sinabi ng mga anak ng amo ko. Kahit papaano po kasi noon ay nakakaintindi na ako kaunti ng lingwahe nila. Gusto na pala akong kainin ng mga anak ng amo ko, pero ayaw lang pumayag ng ina. Nagagalit ito dahil kapag bigla daw akong nawala ay hahanapin ako sa kanila ng gobyerno ng Taiwan kung nasaan ang empleyado nila. Lahat po kasi ng OFW na nagtatrabaho sa kanila ay nakarehistro. Kaya iyon po ang ipinaliwanag ng amo kong babae sa asawa at sa mga anak nito. Takam na pala silang kainin ako. Dahil doon, Sir Carl, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Inisip ko na lalayas na ako kapag nakakuha ako ng pagkakataon. Kahit papaano ay may nakilala na po akong mga Pilipina na naging kaibigan ko na rin. Medyo malayo ng kaunti ang bahay ng mga ito sa amo ko. Nang minsan po kasi akong lumabas para magpadala ng pera sa mga magulang ko, ay nakausap ko sila at nabanggit ko rin ang problema ko. Sinabi ng isa sa mga kaibigan ko na si Betty na tumakas na daw ako dahil pangatlo na raw ako sa katulong na namasukan doon. Lahat daw ng naging katulong sa bahay na iyon ay naglaho na lang na parang bula. Ang idinadahilan pa nga raw ng amo ko na nagnakaw ang katulong pagkatapos ay tumakas. Kinagabihan, pagkatapos kong maghugas ng pinagkainan nila, ay nagmadali na akong pumuslit. Tinawag pa nga ako ng amo kong babae at pinapapunta ako sa kwarto nila. Kinakabahan na po ako noon, pero sumagot lang ako ng oo, pero hindi na ako umakyat. Dali-dali na po akong bumaba at inihanda ang susi ng pinto. Wala po akong dalang mga gamit, pero may kaunti na akong gamit na iniwan doon sa naging kaibigan ko. Nakita pala ako ng anak niyang lalaki. Nang tinignan ko po ito ay naglalaway na at parang gustong-gusto na akong sakmalin. Hindi nagtagal ay tumakbo po ito papalapit sa akin. Dali-dali naman akong lumapit at sinusian na ang pinto. Narinig ko pang tinatawag ako ng amo kong babae at tinatanong kung saan daw ako pupunta. Pinapalapit din ako nito sa kanya. Ngunit hindi ko na ito pinansin at agad ko nang binuksan ang pinto. Tinalon po ako ng amo ko, Sir Carl,
Pero dali-dali ko na pong isinara ang pinto at nagtatakbo na papaalis. Noong makalayo na ako sa bahay nila, ay nakiusap ako na makikitago saglit doon sa bakery. Mabuti na lang at tinulungan nila ako. Hanggang sa ilang saglit lang ay dumating ang amo ko kasama ang mga anak nito. Nagtatanong-tanong sila at hinahanap kung nakita daw ba akong dumaan. Kahit kasi alas 11 na ng gabi sa lugar na iyon, ay marami pa ring tao na nasa labas. 24 hours kasi na bukas ang bakery. Narinig ko pa po na sinabi ng amo kong babae na tumakbo raw ako dahil nahuli akong nagnakaw. Katunayan raw ay nakita ako ng anak niya kaya ako hinabol pero nakatakas pa rin. Sumagot naman ang may-ari ng bakery na tumakbo ako papunta sa kabilang direksyon. Dahil gabi na ay hindi na rin nag-aksaya pa ang mga amo ko na habulin ako. Ibinilin pa nito sa may-ari ng panaderya na tawagan sila kapag nakita ako. Noong makaalis na nga sila ay isinalaysay ko sa may-ari ng bakery ang aking natuklasan tungkol sa pagkatao ng mga amo ko. Naniwala naman sila dahil iba raw ang nararamdaman nila sa mga iyon. Wala kasi silang kaibigan at kadalasan nasa loob lang ng bahay. Ang anak naman nila na nag-aaral pa ay hindi rin nakikihalubilo sa mga kaklase at palaging nasa bahay lang din. Sa madaling salita ay tila may inililihim ang mga ito na ayaw nilang mahalata ng iba. Pero dahil wala namang ginawang masama ang mga iyon sa lugar, kaya binabaliwala na lang sila ng mga tao doon. Sinabihan din nila ako na huwag raw akong magsumbong sa pulis dahil hindi rin ang mga iyon maniniwala sa akin. Unang-una daw kasi kung titignan ay pawang mga normal na tao naman ang mga amo ko. Bukod pa doon ay masasabing may kaya rin sila sa buhay. Ang ginawa na lang noong may-ari ng bakery ay ipinahatid ako sa mga tauhan niya sa bahay ng kaibigan ko na nasa Taipei dahil doon iyon nakatira. Mabuti na lang at naibigay nito ang kanyang address bago umalis sa dati niyang pinapasukan. Noong magkita po kami ni Betty, ay ikinuwento kong muli sa kanya ang aking naging karanasan. Sinabi niya naman na maswerte raw ako dahil nagawa ko pang makatakas. Iyong una daw na Pinay at iyong sumunod na Indonesian na naging katulong ng mga amo ko ay parehong naglaho na lang na parang bula at hindi na muli pang nakita. Idinahilan na lang daw ng mga amo ko na umalis ang mga kasambahay na walang paalam at ninakawan pa sila. Baka ako nga lang daw ang nakaligtas. Kapag naiisip ko ang pangyayaring iyon ay kinikilabutan pa rin ako. Mabuti na lamang at nandyan si Betty na handang dumamay sa akin. Si Betty rin ang tumulong sa akin na maghanap ng bagong amo dahil may kakilala naman daw siyang broker. Kailangan ko nga lang magbayad ng fee. Ikakaltas daw iyon sa sahod ko. Noong panahon po na iyon ay mababa lang ang palitan pero mas mainam na rin kaysa magpakatulong ako sa Pilipinas. Kaya naisipan ko, Sir Carl, na wag na munang umuwi sa Pilipinas. Nagbakasakali po ako na sana swertihin na ako sa pangalawang pagkakataon. Sa Samsung Taipei, doon ay pumasok ako bilang yaya daw ng kambal. Sinundo na nga ako ng aking magiging amo. Hindi naman pala yaya, kundi all around ang magiging trabaho ko. Ako po ang tagalaba at tagaplantsa. Okay lang naman po sa akin, Sir Carl, dahil sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Noong unang gabi po sa bahay ng bago kong amo, ay hindi naman ako makatulog. Ewan ko ba,
Masama na naman ang kutob ko. Kami po noong nanay ang nagpapatulog sa anak niyang kambal. Halos hating gabi na rin kung makatulog ang mga bata. Pagkatapos, bababa ako sa second floor. Nandun kasi ang kusina nila. Lilinisan ko ang mga ginamit na didihan ng kambal. Tapos babanlian ko ng mainit na tubig. Ang bahay po kasi ng pangalawa kong amo ay tila isang gusali. Sa unang palapag po ay parang tindahan na abandonado. Wala na pong negosyo pero nandoon pa lahat ng mga gamit. Magulo ang mga amo ko. Natutulog sila sa fourth floor kasama ang kambal. Ako naman ay sa baba. Pagdating po sa third floor ay madilim na at walang tao. Tuwing dumadaan ako doon sa third floor ay nananayo ang mga balahibo ko. May mga naririnig po kasi akong kumakaluskos. Noong una ay pinapabayaan ko lang. Pero noong nakakaisang linggo na po ako, ay nakasanayan ko na lang din ang bahay na iyon. Pero hindi pa rin talaga mawala ang takot sa dibdib ko tuwing nagagawi ako sa ikatlong palapag, lalo na kapag alas 12 na ng gabi. Kabilin-bilinan pa ng amo ko na wag ko daw papakialaman ang third floor. Sa second floor at fourth floor lang ako maglilinis. Ngunit isang gabi, ayaw po ako dalawin ng antok. May narinig po akong angil at pagpipingkian ng mga ngipin na tila ba may kumakain. Katulad ng nakita ko sa una kong amo sa asawa niyang lalaki habang kumakain iyon. Para bang nagmamadali at takot na maagawan. Ganun po ang narinig ko noon doon sa may third floor. Kinabukasan, maaga po akong nagising at tulog pa ang mga amo ko. Hindi naman po ako makatulog noon masyado, kaya ang ginawa ko ay maaga ko na lang ding sinimulan ang aking mga gawain. Naglaba po ako sa fifth floor dahil nandoon ang labahan nila. Doon po ay madadaanan ang dasalan ng mga inchik na kung tawagin nila ay Chinese paypay. Doon po ay makikita ang naglalakihang ribulto na hindi ko naman mga kilala. Kasalukuyan po ako noong naglalaba nang walang ano-ano ay makarinig ako ng sitsit. Lumingon-lingon po ako pero wala naman akong nakitang tao. Napadasal na lang ako. Madilim pa kasi noon kaya natatakot pa ako. Nang matapos ako maglaba ay bumaba na ako kaagad. Madadaanan ko na naman ang third floor kaya bigla na namang umatake ang kuryosidad ko dahil sa narinig ko noong nakaraang gabi. Ang ginawa ko ay binuksan ko ang pintuan ng third floor. Ginamitan ko ng ilaw ng cellphone at inilawan ang paligid. Sumalubong po sa akin ang masangsang na amoy na animoy galing sa nabubulok na karne na halos magpasuka sa akin. Patuloy kong binaybay ang ikatlong palapag. Maya-maya pa ay tumambad sa aking harapan ang isang uri ng nilalang. Hindi ko lang matiyak kung anong klaseng hayop ang nasa sahig. May nakita rin akong nakahiga sa kama na isang matandang lalaki. Sobrang tanda na noon na sa tingin ko ay parang lagpas 100 taon na nga. Nasabi ko na lang sa sarili ko na sigurado akong isa iyong aswang. Ang ginawa ko tuloy ay lumabas ako dahan-dahan. Mabuti na lamang at tulog din ang mga iyon. Tinapos ko na lang ang iba pang mga gawain sa bahay at saka nagpaalam ako sa amo ko na pupunta ako ng Taipei upang magpadala ng pera sa mga magulang ko. Pinayagan naman ako ng mga ito dahil sabi ko na babalik din ako agad. Sa Xiongsan, Taipei ang padalahan ng pera. Karamihan din ng mga kapwa ko Pilipino
ay doon din makikita. Noong makaalis ako sa puder ng pangalawa kong employer ay hindi na ako ulit bumalik. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa simbahan para humingi ng tulong. Mabait naman po ang madre at pari doon dahil pinatuloy nila ako pansamantala. Naawa siguro sila sa akin dahil sinabi kong wala akong matutuluyan. Upang hindi maging pabigat sa kanila, ay tinutulungan ko na lang sila sa mga gawain sa simbahan. Minsan po ay isinasama ako ng mga kapwa ko Pilipino para mag-part-time. Malaking tulong po iyon dahil kahit papaano ay nagkakaroon ako ng kita. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan ng mga panahong iyon. Binigyan niya ako ng lakas na loob para malagpasan ang aking mga pagsubok. Noong panahon na iyon ay lagi ako nagpapadala sa mga magulang ko, pati na rin sa aking mga kapatid. Kahit papaano ay naiaahon ko sila sa kahirapan. Sa maikling salita po ay naiayos ko ang buhay namin. Hanggang sa makarating po ng Taiwan at dito ko na nakilala ang aking asawa na half Filipino at half Chinese. Pinakasalan niya po ako at dito na rin kami nakahanap ng aming pagkakakitaan. Sa Taiwan na po kami nanirahan. Sa probinsya naman ng Tainan, ang mga magulang ng mister ko nakatira. Isang araw ay nag-usap kami ng asawa ko. Sinabi niya sa akin na uuwi daw kami sa lugar ng mga magulang niya. Ayaw ko po sana, Sir Carl, kasi nandito nga sa Taipei ang trabaho naming dalawa. Bukod doon ay kasalukuyan po akong nagdadalang tao. Pero porsigido po ang mister ko. Uuwi raw muna kami upang bisitahin ang nanay niyang may sakit. Babalik naman daw po kami kaagad kapag gumaling na iyon. Pumayag na lang din ako, Sir Carl, kahit labag iyon sa kalooban ko. Sumama po ako, pero noong mga oras na iyon ay hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Napadasal na lang ako na sana ay huwag kaming pabayaan ng Panginoon kahit nasa ang lugar pa kami. Noong dumating kami sa Tainan, ay sinalubong kami ng biyanan kong lalaki na malungkot ang mukha. Nakita ko na tila naiilang ito at ayaw tumingin sa akin, pero binaliwala ko na lang iyon. Pagkatapos noon ay sinabihan ako ng asawa ko na magpahinga na sa kwarto habang inihahanda nila ang pagkain. Nagpresenta pa ang tatay niya na tutulong, ngunit tumanggi na ang mister ko. Siya na lang daw ang maghahanda ng pagkain dahil matanda na rin iyon. Ang pangalan po ng asawa ko ay Ilyasar Chung, o mas kilala sa tawag na Eli. Nang matapos po magluto si Eli, ay kumain na rin kami agad. Ilang sandali pa ay nagpaalam siya sa akin na pupuntahan ang kanyang inang nakaratay. Hindi niya ako isinama dahil may sakit daw ang nanay niya at natatakot siya na mahawaan ako. Pero may kutob ako na nagdadahilan lang siya sa akin. Hanggang sa inabot na nga ng 3 oras magmula noong umalis si Eli, ay hindi pa rin siya bumabalik. Nang gabing iyon ay nakatulog na ako sa paghihintay sa kanya. 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin siya nakakauwi. Nagtataka ako kung saan naman iyon nagpunta. Maya-maya ay lumabas ako sa sala. Nakapatay ang mga ilaw doon kaya madilim. May naririnig akong tila nag-uusap sa kabilang kwarto. Mahina lang ang tinig ng mga ito na tila ba ayaw iparinig ang pinag-uusapan. Dahan-dahan akong lumapit at nag-iingat na walang masagi upang hindi makagawa ng ingay. Noong malapit na ako sa kwarto,
ay idinikit ko ang tenga ko sa dingding. Narinig ko si Ellie na tila galit na nagsasalita. Sinabi niya na umuwi kami para bisitahin ang mga magulang niya at hindi niya gustong may gawin ang mga iyon sa akin dahil mahal niya raw ako. Sinabi pa ni Ellie na kapag may ginawa silang masama sa akin at sa anak namin ay siya mismo ang makakalaban nila. Naggalit po ang nanay niya, Sir Carl, at tila kinokonsensya ang asawa ko. Sino raw ba ang pipiliin ng mister ko? Sila na magulang niya na uhaw at gutom sa karne ng tao o ako na asawa niya lang? Sinabi pa ng mga ito na dati naman silang dinadalhan ni Ellie ng tao kung bakit daw umaayaw na siya ngayon. Sinabi niya namang dahil buntis na ako at gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya. Pilit niya iyong ipinapaintindi sa kanyang mga magulang, kaya kung may gawin daw ang mga ito sa akin ay isama na rin siya. Nagulat po ako sa aking narinig, Sir Carl, dahil aswang din pala ang pamilya ng asawa ko. Kinabahan ako sa sobrang takot. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto at iniligpit ang mga gamit namin, saka inilagay agad sa bag. Lagi ko ring bitbit ang holy water na ibinigay sa akin ng simbahan. Hindi ko yun hinihiwalay kahit nasaan ako. Maya-maya pa ay may narinig akong kalabog. Sumilip ako sa bintana at may nakita akong lumilipad papalayo dahil maliwanag naman noon ang buwan. Napadasal na lang ako na sana ay lagi akong protektahan ng Diyos. Mag-aapat na buwan na rin kasi noon kaya nakaumbok na ang aking tiyan. Nagbihis ako ng itim na damit pati panloob para protektahan ang anak ko. Sabi kasi ng mga matatanda sa amin na kapag buntis daw ay palaging magsuot ng itim na damit para daw hindi makita ng aswang iyong sanggol na ipinagbubuntis. Kaya iyon na nga ang ginawa ko. Ang holy water naman ay laging nasa aking bulsa. Ilang saglit pa ay may naririnig akong yabag na papalapit sa pintuan ng kwarto. Pagkabukas ng pinto ay si Ellie iyon. Nagkunyari akong tulog pero inihanda ko na ang holy water. Maya-maya pa ay pumasok na siya at tumabi sa akin. Saka hinalikan ako pagkatapos ay hinimas ang aking tiyan. Sa totoo lang, Sir Carl, kinakabahan ako ng mga oras na iyon. Baka kasi pumayag na ang asawa ko na katayin ako ng mga magulang niya. Pero hindi po ako papayag na mangyari iyon. Bahala na. Basta lalaban ako hanggang kamatayan para sa anak ko. Lalo na at nalaman ko na nakapagdala na pala dati ang asawa kong si Ellie ng mga tao para ibigay sa mga magulang niya at katayin. Naitanong ko tuloy sa sarili ko kung aswang din ba si Ellie. Maya-maya pa ay tumayo na siya at parang may kinuha sa bag. Pagkatapos ay muli akong may narinig na katok sa pinto. Agad lumapit ang asawa ko sa pintuan pero hindi niya iyon binuksan. Nakatayo lang siya doon pero wala siyang sinasabi na kahit ano. Hanggang sa tumahimik ang paligid. Nainip yata ang kumakatok dahil nalaman nitong hindi ito pagbubuksan kaya umalis na lang. Muling nahiga ang asawa ko sa aking tabi hanggang sa makatulog na siya. Hindi ako makapaniwala, Sir Carl, na aswang din si Ellie. 3:30 na ng madaling araw nang may bumagsak sa likuran namin. Sisilipin ko sana pero natatakot naman ako. Tinignan ko ang asawa ko pero ang sarap ng tulog niya. Hindi na po ako nakatulog dahil sa nangyaring iyon. Kinabukasan, nangangalumata ako dahil sa kakulangan ko sa tulog.
Natatakot kasi ako na kapag pumikit ako ay katay na lang ako bigla ng mga magulang niya. Kaya sinabihan ko siya na bumalik na kami sa Taipei. Kung ayaw niya pang bumalik ay mauuna na ako sa pag-uwi. Ayoko nang manatili pa doon. Ganun po ang sinabi ko. Pero kapag nakauwi ako, ang plano ko ay didiretso na ako sa simbahan. Sumang-ayon naman si Eli at sinabing uuwi na kami. Kaya kinuha ko na kaagad ang mga dalahin namin. Nagtaka nga po ang asawa ko dahil ang bilis ko raw makapagligpit. Sinabi ko naman dahil sa gusto ko nang makauwi agad. Hindi ko alam na naririnig pala kami ng mga magulang niya. Hindi nagtagal ay pumasok ang biyanan kong lalaki sa kwarto namin at tinanong kami kung saan kami pupunta. Sinabi naman ng asawa ko na babalik na kami sa Taipei dahil may naghihintay na trabaho sa amin doon. Ngunit nagpumilit naman ang ina ng mister ko na doon na lang daw muna kami hanggang sa gumaling ito. Mabubuhay naman daw kami kahit hindi kami magtrabaho doon. Kinokonsensya pa nga ng kanyang ina si Eli, porkit wala na daw silang pakinabang ay iiwanan na lang namin sila. Sa bahaging iyon ay natahimik si Eli, kaya ako na po ang sumagot at sinabing magpaiwan na lang muna siya hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang ina. Sumunod na lang siya kapag okay na ang lahat. Sinabi ko rin na hihintayin namin siya ng aking anak. Gusto kong umiyak, Sir Carl, noong mga oras na iyon, pero hindi lang ako nagpapahalata. Pumayag ang asawa ko at inihatid niya ako hanggang sa sakayan. Umalis na lang siya noong makaalis na rin ang bus na sinasakyan ko. Pinabaunan pa ako ni Eli ng halik at sinabing mahal na mahal niya daw kami. Mag-iingat daw kami ng anak namin at susunod daw siya sa akin. Meron lang daw siya kailangang asikasuhin doon. Nakarating ako sa Taipei ng matiwasay. Dumiretso ako sa bahay namin at nilagyan ng maraming bawang ang bintana bilang proteksyon sa aswang. Baka po kasi nasundan ako ng mga magulang niya. Mabuti na ang nag-iingat. Lumipat na rin ako agad ng tirahan malapit lang sa may simbahan. Kung babalik naman po ang asawa ko, ay makikita pa rin naman niya ako dahil alam naman ni Eli kung saan ako nagtatrabaho. Mga ilang buwan na lang at malapit na akong manganak. Ngunit ni anino ng asawa ko ay wala pa akong nakikita hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Kinukumusta ako nito. Agad ko naman itong tinanong kung bakit ilang buwan na ay hindi pa rin siya nakakauwi. Sinabi ko na malapit na akong manganak. Umiiyak ako noon, Sir Carl. Naririnig kong umiiyak din si Eli sa kabilang linya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin alam ko na ang totoong pagkatao niya. Medyo nabigla pa po si Eli na kung papaano daw nalaman gayong wala naman itong nababanggit. Sinabi ko na narinig ko silang nagtatalo ng kanyang mga magulang dahil gusto akong katayin ng mga iyon. Umiyak siya, Sir Carl, at humingi ng tawad. Hindi niya raw magagawang ipakatay kami sa kanyang mga magulang. Kaya ang ginawa niya upang payagan kaming makaalis ay ipinalit ni Eli ang sarili niya. Ingatan ko raw ang sarili ko at ang magiging anak namin. Hindi rin daw magiging aswang ang anak namin dahil hindi pa naman siya aswang noong magsama kami. Noon lang daw siya naging ganap na aswang noong isalin iyon ng kanyang ina bago mamatay. Mas pinili niya raw maging aswang para mailigtas kaming mag-ina. Hindi na rin daw siya muli pang magpapakita sa akin o sa aming anak dahil doon na siya mananatili sa kanilang lugar. Doon na rin daw siya mamamatay at tinanggap niya na iyon ng maluwag sa kanyang puso.
Paulit-ulit niya pang binabanggit kung gaano niya kami kamahal ng anak namin. Ang sabi niya rin na mag-iingat kami palagi bago niya tuluyang ibinaba ang telepono. Iyon na lang ang huli niyang mga nasabi, Sir Carl. Ngayon po ay malaki na ang anak namin at meron na rin akong 3 apo sa kanya. Dito na po nagtatapos ang kasaysayan ng buhay ko. Maraming salamat po kung inyong maitatampok ang aking kwento sa iyong channel. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.